Tulong ng All the Answers, saan nagmula ang pangalan ng mga buwan sa kalendaryo? Bakit lumilipad ang hot air balloon? Saan ginagamit ang mga sky lantern? Para saan ang mga water dam? Bakit nauso ang surfing? Saan nga ba nagmula ang tsokolate? Ang January ay galing kay Janus, Roman god na may dalawang mukha. Isang nakatingin sa past at isa sa future. Uy, sakto yun ah! February ay mula sa februa, Latin word that means to cleanse. At sa Februalia, isang festival para sa paglilinis ng puso at kaluluwa. March ay para sa Roman god of war, Mars. Galing ang April sa word na aperio o pamumukadkad tulad ng mga bulaklak tuwing spring. Ang May ay galing kay Maya, ang Roman goddess of growing plants. June ay mula kay Juno, goddess of marriage at patron ng kababaihan. Pinangalan ang July sa Roman dictator na si Julius Caesar dahil siya ang nag-imbento ng modern calendar. Ang August ay galing sa pamangkin ni Caesar, ang unang Roman emperor. September ay galing sa Latin word septem, meaning 7. Ha? Eh di ba 9th month yun? Naging ganun kasi late isinama ang July at August. Dahil doon, naging 10th month ang October kahit ang meaning ng Octo ay 8. November ay mula sa word na novem, meaning 9. Parang alam ko na yung next ah. At yung December ay mula sa decem, meaning 10. Dahil isiningit yung July at August, na pangalan tuloy sa maling number yung last 4 months ng taon. May trivia question kami sa inyo, I-Believers. True or false? Hindi human o tao ang unang nakasakay ng hot air balloon. Kung true ang sagot nyo, tama kayo! 1783 nang i-present ng magkapatid na inventors sina Joseph at Etienne Montgolfier ang first hot air balloon flight para sa hari ng France. At nung tinetesting nila ito, nagsakay sila ng tupa, bibe at manok doon sa basket. Animals pala ang first passengers! Ang cute! Halos 8 minutes na lumilipad sa ere yung mga hayop. Don't worry, safe namang silang nakapag-land sa lupa. And later that year, yung first trip ng tao sakay ng hot air balloon.
Ba't nga ba lumilipad ang hot air balloon? Dahil yan sa hot air ng hot air balloon. Hot air always rises kasi less dense ang heated air kaysa sa compact cold air sa paligid. Heat equals energy. Nagbabanggaan ang active particles kaya nagkakaroon ng space at nag-expand ang air kaya mas mababa ang density. Solid, liquid o gas, basta may lower density kaysa sa paligid nito, aangat ito. Same reason bakit lumulutang ang yelo at ang tao sa tubig. I believe. Hindi hot air balloons ang unang gumamit ng heated air para lumipad. Ang mga sky lantern ay naimbento sa China hundreds of years ago. Maliit lang ito at kayang malipad gamit lang ang isang kandila. Gawa ito sa oiled rice paper at bamboo frames at pinapalipad pag may special occasion. Ang magical nilang tingnan, di ba? I believe! Sa tulong ng American engineering na itayo ang isa sa tallest dam in the world, ang Hoover Dam. Nakokontrol ng dam yung distribution ng tubig. Pine-prevent nito ang baha kapag tag-ulan at nakokonserve ng tubig kapag tag-tuyot. May ibang silbi pa ba ang mga dam? Oo naman, tulad ng Hoover Dam sa US na isa ring power plant. Pinapower ng tubig sa dam yung large rotating devices kilala as turbines. Pag umiikot ang turbine, nagkakaroon ng power. At sa dami ng tubig sa Hoover Dam, kaya nitong mag-supply ng power sa western part ng US. Wow! Napapabagal ng dam ang daloy ng tubig sa ilog. Kaya pwedeng mag-swimming at mangisda doon. Bukod sa pagiging public utility, tourist attraction din ang Hoover Dam. I believe! Uso sa beach lovers ang surfing. Nagmula ang surfing sa Hawaii at parte na ito ng Hawaiian culture ng ilang henerasyon. Ibig sabihin ng salitang surfing sa Hawaiian language ay wave sliding. Tuwing na may mention ng surfing, naalala ko rin ang beach. Kapag napagod ka sa kakasurf, pwede ka munang magpahinga at mag-relax sa beach. Nakadepende sa weather kung pwede ka bang mag-surfing sa tubig. Minsan, may pagkakataon na walang waves o alon sa dagat. Pero pag meron ng waves, sabi nga nila, surf's up! Saglit lang ang oras na nakakapag-surf sa tubig ang mga surfers. At ang tanong ko ay, believers, gaano katagal ang longest surf ride? A. 30 minutes, B. 1 hour, or C. 4 hours? Ang sagot dyan ay letter C. 4 hours. Halos 4 na oras na nag-surf sa kanyang speedboat si Gary Saavedra. Impressive, di ba? Malaki ang impact ng World War II sa surfing culture. Panahon ng gyera nang naimbento yung materyales sa paggawa ng modern surfboats, gaya ng styrofoam, resin at fiberglass. Dahil naimbento ang wetsuits, hindi na nilalamig ang mga surfers sa tubig at pwede sila mag-surfing all year round. Sa sobrang sikat ng word na surfing, ginamit din itong term sa ibang bagay gaya ng surf the TV channel or surf the internet. At alam niyo ba yung slang term kapag nahulog kayo sa surfboard at nakainom kayo ng tubig dagat? Sabi nila, para ka raw uminom ng Neptune's cocktail, ipinangalan sa God of the Sea dahil sa sobrang alat. Speaking of lasa, may something sweet kayo na dapat abangan mamaya.
nagmula ang favorite dessert ng lahat, ang chocolate. Gawa chocolate sa cacao beans na native sa Central at South America. Iniihaw at pinapatayo ang beans para maging cocoa beans ito. 3,500 years ago nang makalikha ang Olmec people ng inumin mula sa cocoa beans. Mahalaga ang cocoa drink para sa mga Mayan. Iniinom nila ito pag may malalaking selebrasyon. Mga explorers ang nagdala sa Europe ng cocoa mula sa Amerika. Ang mga Europeans na hinahalo ang cocoa sa iba't ibang ingredients tulad ng sugar, cinnamon at ibang spices. Nagawa rin nilang powder ang cacao beans at na-incorporate nila ito sa mas maraming pagkain. Hi Believers, may tanong ako. Anong popular ingredient sa Europe ang nagpalakas sa consumption ng cocoa powder? Ito ba ay A. Syrup, B. Grain, or C. Milk? Ang sagot ay C. Milk. 1800s nang naimbento ang chocolate milk sa pamamagitan ng paghalo ng cocoa powder at ng gatas. Dahil sa paglagay ng dairy milk sa cocoa, na-invento din yung mga chocolate bar. Early 1900s nang mag-start gumawa ang mga chocolate company noon ng chocolate candies. Noong una, mano-mano pa yung paggawa ng chocolates. Pero ngayon, may machines na kayang mag-process ng napakaraming chocolate candies. Cakes, pies, brownies, cookies, mousse, truffles, pudding at ice cream. Lahat yan pwedeng lagyan ng tsokolate, kaya lalo itong sumasarap.